Grade 5 pa lang ako, wala na yung nanay ko. Pag nasa hospital ako, nagbabantay ako, lagi niyang sinasabi sa akin na, galingan mo ha, kasi babantayan mo yung kapatid mo. Siguro dahil dun sa mindset na yun, kung bakit ako naging ganito ngayon. Successful. Papunta na dapat ako ng Dubai, in-invite ako ng isang kaibigan ko na nagbe-business sa isang food park. Sabi niya, alam mo, pwede kang magnegosyo kahit maliit lang yung puhunan mo sa mga food park. Before mag-pandemic, ang branches po ni Above Sea Level, 200. From 200 branches siya, naging 50 branches. Akala ko nga matatapos na yung Above Sea Level that time. Papunta tayo ngayon sa pinakamalaking gawaan ng giant butterfly squid dito sa Tarlac. Samahan niyo ako, tingnan natin. Ayan, papasok na tayo. Papakita natin yung mga finished goods. So makikita mo, ayan, ito pala yun. Okay, kuha tayo ng isa. Wow! This one is the Baby Groot. So finished product na siya, nalinisan na. Ganito, dinideliver na raw mga brand. Tinawag na Baby Groot. Baby Groot kasi pinakamaliit na size. Pinakamaliit na size. Pero bakit siya tinawag na Baby Groot? Yung Above Sea Level kasi, dati, sumikat lang siya sa giant butterfly squid. Yung isang size. Okay. Dahil, syempre, bultuhan kami kumuha ng kusit. Hindi mo naman masusource out na isang size lang yun. May iba't ibang sizes. Okay. So, gumawa kami ng paraan para hindi masayang yung mga ibang sizes. So, naglagay na lang kami na iba't ibang sizes. May Baby Groot, may Giant, Super King, and the Groot. Yung pinakamalaki. Okay. Pero yung Baby Groot na Super 1, pinakamaliit yan. So parang barbecue style siya. Yes, ganyan na siya. Ganun siya kakalaking chunks. Parang barbecue. Tapos may mas malaki pa dyan na good for 2, good for 3, good for 4, good for 5 yung Groot. Kasi sobrang laki. Sobrang laki. Pero isa lang ang flavor niya. Yes, Pero yung pricing niya? Pricing iba-iba. Etong good for 1 na good for nasa 160 pesos may Java rice na siya. Pinakamalaki. Eto. Tingnan nyo. Ang laki. Templado na siya, ma'am. Yes. So, i-deliver sa branch na Above Sea Level. Then, again, ipa-fry na lang nila. Again, hindi natin siya mabibili. Kailangan natin magpa-franchise muna. Kumain sa mga Above Sea Level na branches. Magkano yung ganito kalaki in order? 300 plus shop, good for 5 persons to. Good for 5. Yes. Kasi sobrang laki nito, naghahati-hati sila. Grabe. Super giant. Kailan binuksan to, Miss Fina? Ngayon lang naging functional na talaga na parang pang FDA guidelines. Kaya siya. Actually, ginawa namin yung FDA guidelines as our edge lang. Okay. Iba pa rin talaga pagka nakasarad ka. Yes, kasi syempre, at least yung mga customer mo, kampante sila na yung kinakain nila, pre-process ng maayos. Correct. So, ito yung first assess. Ilan dapat? Pagpesa, 38 pieces. So, nakailan na tayo? Bilangin mo, ate. Kapag lumampas ka ng isa, bawas to sa sahod mo. Ha? Okay. 2, 4, 6, 7. So, dapat ganun kalalaki na 38 pieces. So, imagine mo, maski tahong, tinitingnan namin kung quality. Okay. Iniisa-isa yan. 9, 10, 11, 35, 36, 37. Bakit 38, ate? Miss Wina, bakit kailangan 38? Titimbangin ba natin siya? Hindi na. Naka-costing na kasi sila. Correct. Lahat ng, kumbaga, kung pupunta ka sa Above Sea Level brand, talagang dapat 38 pieces yan. Dahil kung hindi 38 pieces, alam mo na kung ano yung ginawa ng stamp. Ilang crabs ang ilalagay natin? Ilang crabs naman? Ilang crabs? Alipos and honeys. Nakita nyo? Ang taba. Ang taba ng crab. Ganyan kasi natanggap niya Above Sea Level. Kamin na mapayat. Ganito talaga dapat siya. So, 6 na ganito. 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6. After nito, ilang corn? 6 na corn. Ayan, nakabuo tayo ng isang corn. Ilang hipon? Ito ang pinaka-favorite ko. Fresh yung mga hipon na fresh din. Puro din i-deliver dito na buhay. Okay. Buhay din ng hipon. Kagaya ng alimango. 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Dahil ito, gawa na siya.
Tapos ang next niyan, ilalagay nila yung sauce. Meron kaming ginawa na above sea level na timpla lang. Okay, ilalagay din sa loob. Yes, nakapack na din yung sauce na yon. Okay. Tapos kapag i-deliver sa brand, kasama yung sauce. Okay. So iluluto na lang ng isang franchisee. Okay, Seafood Festival by Christina po. Okay. Maswerte siya. Yung makakakuha ba maswerte, matataba yung nalagay ko. Pasensya na hindi naging Sir Salva. Look, ipakita naman natin ang ating mga minamaan ng mga above sea level na angels natin dito. Mag-hi naman kayo sa camera, sisikat kayo. Lalo na naka-face mask kayo. Hindi kayo makikilala kahit magkakaway kayo dyan. Pero yun nga, salamat sa inyong lahat. I love you all. Grabe, Miss Wina. Ang laki ng planta. First time kong naka-experience na gano'n, na nakapasok ako sa isang komisari na puro seafood. Yes. And grabe. Ngayon ko lang masasabi na napaka-successful talaga yung above sea level. Before tayo mag-start, may pinapatanong lang yung huli nating in-interview. Si Ma'am Joy Pore. Si Ma'am Joy. Okay. So, ang question niya sa'yo is, Paano niya hinihiwalay ang pera ng kumpanya at pera ng pamilya? With above sea level po kasi, Miss Tina, may sweldo kasi ako dito sa company. So, lahat po ng income namin dito sa above sea level, parang nakalagay siya sa corporation bank account. Tulad ng mga employee dito, may sweldo din ako. So, yun yung ginagamit ko po na personal ko. Kapag sumasweldo ako, parang tulad din nila ng mga employee namin dito, nilalagay ko sa bank. Tapos, yun yung ginagamit ko lang for my personal. Kasi kapag sa akin lahat yun, ma-overwhelm ka kasi ang dami. Diba? Kasi nga, pera sa negosyo yun. So, yung pera naman sa negosyo, nakalagay sa bank account namin, sa corporation, mga different corporation bank accounts na above sea level. Ginagamit naman namin yun for the development ng brand namin para sa mga ikakatulong ng mga franchisee namin tulad ng yung commissary. So, hindi naman po yan na itayo ng basta-basta. Talagang pinag-ipunan po namin yan coming from the income ng negosyo. Kasi alam namin na sa pagpapatayo ng commissary na yan, makakatulong kami sa mga franchisee namin. paano ba nag-start ang isang Miss Wina? Growing up po, dalawa lang po kasi kami magkapatid. Pareho na babae. Grade 5 pa lang ako, wala na yung nanay ko. May sakit po kasi siya sa puso. Ang pinaka natatandaan ko nung time na yon is, nasa school ako, lumalaban ako ng declamation contest nung time na yon. Tapos, pagka-announce sa akin na nanalo ako for the declamation contest, pinababa ako, pinatawa ako na wala na daw yung nanay ko. I remember, di pa siya nilalagay sa kabaong niya, nakahiga pa siya nun. Tapos, pinahawa ko pa sa kanya yung medal ko. I'll be honest, traumatic yun for your age. Yes, siguro sa akin nung time na yun din yung naging motivation ko and strength ko. Kasi parang sinabi niya sa akin nun, pag nasa hospital ako, nagbabantay ako, lagi niya sinasabi sa akin na, galingan mo ha, kasi babantayan mo yung kapatid mo. Siguro dahil dun sa mindset na yun, kung bakit ako naging ganito ngayon. Successful. Nasaan ang father mo that time? Nung bata po kami, Miss Tina, meron kaming maliit na karinderya sa palengke. Pero yung karinderya na yun, I remember, napakalakas. Parang lahat kasi ng mga tao sa palengke nun, dito sa Tarlac, doon kumakain. Yun yung parang naging family business ng lola ko. So yung lola ko nun, yes, father ko, nanay ko, family business siya. Tapos, yung lola ko talaga, yung may-ari ng restaurant na yun. Pero, ang sinusustain niya at tinutulungan niya dahil sa business na yun, lahat ng mga anak niya kasama na yung nanay ko. Tapos, grade 4 ako nag-start na yung may sakit siya sa puso. So, nadadala na siya lagi sa hospital. Tapos, nung dinadala siya sa hospital, lahat nun nag-shoulder yung lola ko. So, one time, naalala ko, before pa namatay yung nanay ko, uuwi ako sa palengke nun, hindi na pala namin restaurant yun. Ano nangyari? Kasi, nabenta na ng lola ko dahil nga kailangan niyang bayaran yung sa hospital ng nanay ko. So, I remember, sinabi ko pa sa lola ko, apong paglaki ko, bibigyan kita ng restaurant. Malaking restaurant. Siguro yun yung reason kung bakit nabuo sa above sea level. Oo, naging ano mo talaga siya, motivation mo habang lumalaki. Yes, parang it's a promise to my lola. Oo. Na ginawa ko siya para lang palitan ko yung restaurant na wala. Lumaki ka rin sa lola, Miss Wina? Yes. So, mula nung namatay yung nanay ko, yung lola ko ang nagpalaki sa akin, tsaka yung tatay ko. Si tatay ko, nagsa-sideline sa mga construction. Pero nasa ng grandma mo ngayon? Patay na yung lola ko. Namatay siya, nakagraduate na ako ng college noon. Tatay
tatay ko naman, naabutan niya pa si above sea level. Namatay siya year 2021. Nakita ka pa niya naging sa Yes. Anong naging una mong trabaho, Miss Mina? Nung time na yon, may call center nag-offer sa akin. Ang laki ng sweldo. Magkano ang offer? 25,000. Imagine mo, 2,000 Anong year? 2006. Yun, 25,000 agad yung in-offer sa akin. Malaki na yun. First interview ko pa lang, in-offeran na nila ako na pagka-graduate mo, eto na yung trabaho mo. So, 25,000 in-offer. Tinawagan ko agad tatay ko. Sabi ko, may trabaho nag-offer sa akin 25,000. Sabi ng tatay ko na, baka kung anong trabaho na yan. Sabi niya, nagulat kasi siya dahil ang laki agad. So, kinuha ko siya. Sales kasi yung pinasukan ko na call center. So, doon ko din siguro natutunan yung customer relation. Yung kung paano ako makipag-deal ngayon. Na nagagamit ko ngayon. Ilang years ka nag-call center? 5 years. Talagang nagtagal ako doon. Ano yun? English? US yung client namin. It's a Nakasa ka financial. talaga ng gusto doon. Yes, kasi may training naman yun. Actually, Miss Tina, hindi ko pinagsisisihan na yun yung trabaho na pinasukan ko right after. Kasi unang-una, yun yung sobrang nakatulong sa pamilya ko. Dahil nga ang laki ng offer sa akin, tapos sales siya, so kumikita ka ng malaki, ang laki ng naitulong ko sa pamilya ko. That time, napag-aral ko yung kapatid ko, napatayo namin yung bahay namin. Tapos doon ko din, yes, first job ko, nakapagpatayo kami agad ng bahay. Tapos yung tatay ko yung nagpipinto, parang tulong-tulong talaga. Ibig sabihin, tipid na tipid ka nun. Yes, kasi yung sweldo ko plus yung incentive ko, yun yung pinapadala ko. Yun yung pinagkakasya ng tatay ko para maayos yung bahay namin. Tapos, doon ko din nakilala yung mga naging kaibigan ko na rin sa industry na ang nakakatuwa, kasama ko ngayon kay above sea level. Kasi alam ko, they have the right attitude sa trabaho. So, naisip ko na bakit pa ako lalayo? Etong mga to, may mga knowledge na sa sales. So, sila yung mga kasama ko ngayon. Sino yung kasama mo sa call center dati? Yung EA ko ngayon, si Mona. Kasama ko niya. Yeah, pareho kami. Nakakatawa nga yan. Kapag papasok kaming ganyan, 5 minutes kayang-kaya namin tumakbo para kumuha lang ng kape, magtimpla ng kape. Ganun kami bilis. Tapos, after 5 minutes, magtitake ka na ng calls. Oo. Tapos, ako yung niya nun, nagme-mentor. Tinutulungan ko na talaga siya makapag-close ng deals. Dati pa. Gano'ng katagal mo nakasama si Miss Mona? Siguro 5 years din. 5 years din. So, after 5 years, may retirement kasi. So, ano ibig sabihin pagka nag-retire kayo, kailangan mag-resign kayo sa trabaho? Kailangan makaabot ka ng at least 10 years, parang gano'n, 5 years. Tapos meron certain amount na ibibigay sa'yo. Kahit hindi ka mag-resign? Hindi. Kailangan pag nag-resign ka tapos nakaabot ka na ng more than 5 years, meron kang ibibigay. Meron silang ibibigay na amount. 6 digits naman ang binigay sa'yo? Malaki. Yes, malaki. Alam ko nasa 200,000. 200,000. Plano ko nun, pagkatapos kong makuha yung 200,000 na yun, is pupunta ako ng Dubai. Kasi halos lahat ng mga kasama namin sa call center, pupunta ng Dubai. Pagkatapos doon sila nagtatrabaho. Kasi, syempre, mas malaking offer na naman. So sabi ko, sige, mag-iipon ako kahit na mga 3 years doon sa Dubai. Pag uwi ko, magne-negosyo na ako. Nung papunta na dapat ako ng Dubai, in-invite ako ng isang kaibigan ko na nagbe-business sa isang food park sa Pasig that time. Pinakita niya na, sabi niya, alam mo, pwede kang magnegosyo kahit maliit lang yung puhunan mo sa mga food park. Sabi niya. Sabi kong gano'n, paano pag nalugi yung negosyo? Di back to zero na naman ako, magtatrabaho na naman ako. Sabi kong gano'n sa kanya. Pero sabi niya sa akin, paano pag naging successful? Di ka na kailangan pumunta ng Dubai. Sabi ko, oo nga no. Sabi kong gano'n sa kanya. Magkano nagastos mo dito? Siguro 250,000. Sabi ko, may pera akong gano'n eh. Kaya lang, pag pumasok ka dito, hindi lang basta-basta magtitinda ka, kailangan ka makaisip ng unique concept na tatanggapin ka din nung nagpaparenta. Kasi yung may-ari dito, hindi basta-basta tumatanggap ka ng concessionaire. Kailangan unique at masarap yung pagkain mo. Hindi na ako nakatulog nun. Umuwi ako sa bahay nang iniisip ko na sabi ko, magne-negosyo na lang ako. Eto na yung dream ko na magkaroon ng restaurant nung bata ako. Mag-start ako sa food park. Okay. Ano yung mga naging challenges mo na talagang tumatak sa'yo ng gusto? Siguro, Miss Tina, nung pandemic. Kasi before mag-pandemic, ang branches po ni Above Sea Level, 200 branches na. Ganon namin siya napasikat. Ganon namin siya talaga napalaki. Na to the point na yung commissary namin, small commissary, nagto 24-hour ship yung ginawa mo na, yung mga nagpapack ng mga seafood. 24 hours
hours kasi nga walang tigil ang orders. And then, nag-pandemic po, na-slash po siya. Most of our branches nasa malls. So, yung mga malls na nag-shutdown, na nagsara, di na nila mabayaran yung rent, nawala. So, from 200 branches siya, naging 50 branches. So, Nag-close ang mga franchise. nag-close. Akala ko nga matatapos na yung above sea level that time eh. Pero, Anong year ito? 2020? 2020. Okay. 2020. Tapos, doon actually lumabas yung galing ni above sea level. Parang, inisip ko that time, ang pandemic matatapos to. Eto na siguro yung chance na mag-innovate na lang tayo habang hinihintay natin na maging okay yung market. Yung mga natitirang branches natin, turuan natin kung paano mag-market ng sarili-sarili nila. Inisip ko nun, ang dami-dami ng empleyado ni above sea level. Ayoko naman na bumalik ulit kami doon sa dati. Tapos yung pamilya ko noon, yung family ko noon, natutulungan ko na. So, nabi ko, kayang-kaya ko naman to. Nagsimula naman kami sa wala noon eh. Nakaya ko naman na paangatin. So, it's the same thing. Kailangan ko rin ulit malagpasan ito. So, ng loob mo. ang ginawa namin na Miss Tina, lahat ng mga branches na nagsara, sinabi namin sa kanila na, yes, pwede kayong magsara because of pandemic. Pero, pag okay na, i-freeze lang namin yung contract ninyo. Mag-open ulit kayo. Kumbaga, dapat Meron kayo ng ganung kasunduan? yes, dapat kasi breach of contract na kasi nasa kontrata na kapag 6 months ka na hindi operational yung branch mo, dapat wala na. So sinabi namin na dahil pandemic, pag okay na at you're ready to open, i-operate mo nang hindi mo kailangang magbayad, hindi ka na-breach yung contract, tutulungan pa namin kayo kung ano yung support and marketing na, kasi gusto namin mag-operate sila eh. Kailan sila nagbukas? Ang pandemic nag-run for 3 years, di ba? Yes. Before pa matapos yung pandemic, nagsibukasan sila kasi nakita nila na may mga in-example kami na branches na nakasurvive because of pandemic. Marketing, delivery services, talagang pati mga empleyado nila. Nag-innovate kami. Yes, nag-innovate kami ng bagong product. Kung kailan na tumigil yung mundo, doon naman kami naging busy. Kasi nga, ayaw namin na mawalan ng mga trabaho yung mga empleyado namin dito sa At office. saka, ang talagang yumaman ng pandemic is food-based. Yes, yes. Sumabay kayo. Through delivery. Yes. Delivery. Alam mo yung araw-araw, may mga magpapadeliver sa amin ng, yung sales namin dati, nang walang delivery, hanggang sa, nung natutunan na namin, pareho na lang. Yun nga lang delivery, that time. So, nung nakisabay kami sa trend na delivery, nung pinakita namin yung ginawa namin sa mga branches na namin nagsara, tinuruan namin na ganito yung ginawa, nag-unti-unti, nagbukasan sila hanggang sa Nabuo ulit. Hindi siya nabuo ulit kasi marami pa rin talaga na nalugi. Pero, before pa siguro nag-pandemic, nag-open ulit, naging 100 branches ulit. Pandemic pa yun. I think yun yung pinaka-challenge sa amin in business na natutunan ko. Pero, dun ko na din naman natutunan na kahit anong pagsubok dumating kay above sea level, pandemic nga na nagsara, nagawa namin lahat. Eto pa kaya na nandito na kami. So, marami kaming natutunan that time. Ang galing ng leadership mo. With good leadership, naisalba mo yung kumpanya. Yung tatag ng kumpanya mo, lahat yun ang galing sa'yo eh. Kung ako yan, grabe. 50 branches matira sa akin, sasara talaga ako, baka heart attack na ako. Oo. Pero yung ginawa mo na sacrifices, yung pagkatibay ng loob mo, that's extraordinary. Hindi siya kayang basta gawin ng isang business owner, lalo na babae. Di ba? Ang hina ng loob ng mga babae. Pag ganyan talaga, depressed na ako. Di ba? Magtatago na ako. Tapusin na lang natin itong pandemic. Ba't hindi ka sumuko? Inilaban mo yung kumpanya mo. Ilaban mo yung mga tao mo. And yung mga franchisee mo. Instead na i-breach of contract mo sila, binigyan mo pa rin sila ng chance na kung bumalik ang pandemic, ibibigay ko ulit sa inyong negosyo nung wala tayong binaviolate na kahit na ano dahil naiintindihan natin yung nangyari nung time na yun. And sobra. Ang galing mo dun. Paano mo naramdaman sa sarili mo na ito na above sea level na? Above sea level na. I think, Miss Christina, it's not about dun sa income na na-generate ni above sea level. Yung mga impact na nagagawa ko na sa mga buhay ng mga empleyado namin, mga franchisee namin. Alam mo yung tipo bang kapag may franchisee kami na darating dito, tapos magkikwento, alam mo, Miss Wina, pang second branch na namin ito. Dahil kay above sea level, yung anak ko nakapunta ng Australia na pagtapos namin. Dahil kay above sea level, nakakapagtayo na kami ng bahay. Doon ko na nasasabi na, hala, sabi ko, ganun na pala yung impact na nagagawa ko. Dahil doon, sabi ko, sige, galingan pa natin ng galingan. Doon ko naramdaman na
eto na, ano na si above Ito sea na yung level. breakthrough Ito ni na yung above breakthrough sea ni above sea level. Hindi lang sa mga franchisee, pati sa mga employee na ang tagal-tagal na sa amin. Biruin mga 7 years na sa amin. Nagkapamilya na dito. Yung pamilya nila, napapaaral nila sa college dahil kay above sea level. So, pag nakikita ko, naririnig ko yun. So, sabi ko, eto na Ito na yun. yung breakthrough. Mm-mm. If you want to go up, you have to pull people up and then you go up together. Ganun, naniniwala ako doon. Kasi alam ko si above sea level, it's built na naipatayo ng ganito dahil meron akong tamang mga tao sa paligid ko. And kami yung mga talagang bumuo kay above sea level, hindi lang po ako. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Pero bago tayo matapos, may question ako, Miss Wina. Ano ang tanong mo sa susunod nating i-interviewin? Para naman sa next guest ng Off the Record, ito naman yung tanong ko sa'yo. Paano mo naman hinihiwalay ang emosyon mo sa mga business decisions mo?